Hello, ang pangalan ko ay Noam at ako ay isang Jewish rabbi mula sa mga anak ni Israel. Ang isang Jewish ay mula sa tribo ni Judah na isa sa mga tribo ng bayan ng Israel. Pag-usapan natin. Ang pitong universal na batas, ang pitong batas ni Noe. Ang mga batas na ito ay nagmula sa aklat ng Torah, ngunit hindi sila nakasulat sa nakasulat na Torah. Naroon lamang sila sa mga pahiwatig. Ang paliwanag sa mga batas na ito ay matatagpuan sa oral na Torah. Ang oral na Torah ay naipasa sa bawat henerasyon mula noong propetang si Moises na tumanggap ng Torah mula sa Diyos sa bundok Sinai. Sa bundok Sinai, tinanggap ni Moises ang nakasulat na Torah at ang oral na Torah. Ang oral na Torah ay nagpapaliwanag ng nakasulat na Torah. Ang oral na Torah ay nagpapaliwanag din ng pitong utos para sa lahat ng tao. Pitong batas ni Noe, si Noe ay nakaligtas sa baha. May panahon na nagalit ang Diyos sa mga tao at tinakpan ang mundo ng tubig at pinatay ang lahat ng bagay na buhay sa lupa. Tanging si Noe ang kanyang pamilya at ang mga hayop na dinala sa arka o sa barko ni Noe ang hindi namatay. Ang arka, ang malaking barkong ito, ay itinayo ni Noe ayon sa mga tagubilin na natanggap niya mula sa Diyos. Lahat ng tao ay nagtawanan kay Noe at ito ay dahil sa kanyang pagtatayo ng arka. Ang malaking barko, sinabi ni Noe sa kanila na magkakaroon ng malakas na ulan, isang baha na magbubuhos sa buong mundo. Lahat ng kwentong ito ay nakasulat sa Torah. Karamihan sa mga tao sa mundo ay pamilyar sa kwentong ito. Ngunit ang hindi alam ng maraming tao ay pagkatapos ng baha, nang natapos ang ulan, si Noe ay lumabas, kasama ang kanyang buong pamilya, at ang mga hayop na nasa arka. At si Noe ay tumanggap ng pitong batas mula sa Diyos, pitong batas para sa buong mundo. O dahil ang lahat ng tao na narito sa mundo ngayon ay talagang nagmula kay Noe na nagpapatuloy sa pag-iral ng mga tao sa mundo, ang mga batas na ito ay tinatawag na pitong batas ng mga anak ni Noah at nabibilang sa buong mundo, at hindi lamang sa mga anak ni Israel, sa mga Hudyo. Ang mga Israelita, ang mga Hudyo, ay mayroong 613 batas, mga utos na nagbibigkis sa ating mga Hudyo. Ngunit dapat sundin ng lahat ng tao sa mundo ang pitong batas ni Noe na natanggap niya pagkatapos niyang lisanin ang kalikasan. At gaya ng sinabi ko, ang mga batas na ito ay hindi ipinaliwanag sa nakasulat na Torah. Ipinaliwanag ang mga ito sa oral Torah na binabanggit. Ngayon ay ipapaliwanag ang pitong mahahalagang batas na ito na dapat nating lahat pakinggan at tanggapin ang mga ito para sa iyong sarili. At hindi dahil meron silang maraming lohika, tatanggapin mo ito sa iyong sarili dahil ang Torah ay nagtuturo. Nagawin ito, ang buong Torah ay nagmula sa Diyos. Ang Diyos ay nagtuturo sa atin kung ano ang dapat gawin at kung ano ang hindi dapat gawin. Ang aklat ng Torah ay ang mga salita ng Diyos. Ang aklat ng Torah ay nagpapaliwanag sa atin kung ano ang dapat gawin. Tulad ng sinabi ko, mayroon tayong oral na Torah, ang sinasalitang Torah, at kailangan nating tanggapin ang mga batas na ito sa ating sarili dahil ito ay nagmula sa Torah. At sa katunayan, nagmula ito sa Diyos. Ang mga batas na ito ay tinanggap ni Noe. Gusto kong ipaliwanag ang pitong batas ni Noe at kung paano ito nagdadala ng kapayapaan sa mundo, kung paano ito nagpapabuti sa relasyon sa pagitan ng mga bansa at mga tao sa mundo, pati na rin ang mga relasyon sa loob ng iba't ibang mga lahi. Ito ang sagot na ibinibigay ng aklat ng Torah para sa pandaigdigang kapayapaan. Kung nais nating magkaroon ng ganitong kapayapaan, ang pandaigdigang kapayapaan ay mangyayari lamang kung makikinig tayo sa mga salita ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos ay nakasulat sa Torah. At ang pitong batas na ito ay mga batas na dapat sundin at tanggapin ng bawat lahi at bansa. Ang isang bansa na susunod sa mga batas na ito ay magiging isang malakas na bansa. At ito ay isang pangako mula sa Diyos sa ganitong bansa. Magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Ang ganitong bansa ay tatanggap ng lahat ng mga biyaya mula sa Diyos. At kapag dumating tayo sa panahon ng kaligtasan, ayon sa sinasabi ng lahat ng mga propeta, ang henerasyong ito, ang huling henerasyon ng pagkakatapon at ang unang henerasyon ng kaligtasan, sinumang nais tumanggap sa pitong batas na ito, dahil sila ay nagmula sa aklat ng Torah at mula sa Diyos, ang Diyos ay ibinigay ang mga ito sa buong mundo, hindi lamang sa isang lahi, at ang bagay na ito ay nakasulat sa aklat ng Torah. At sino mang susunod sa mga batas na ito ay magkakaroon ng bahagi sa kaligtasan.
ang ganap na kaligtasan ay darating na napakabilis. Ngayon, nais kong ipaliwanag ng kaunti ang tungkol sa mga 7 batas na ito sa tulong ng dakilang Diyos. Ang unang batas, bawal magtrabaho sa mga Diyos-Diyosan. Naniniwala tayo. Sa isang Diyos lamang, siya ay isa, at walang iba pang isa. Pero ano ang ibig sabihin nito talaga? Bawal tayong iguhit ang Diyos o ipaliwanag siya sa anumang paraan. Walang anyo ang Diyos. Wala siyang katawan. Ang Diyos ay isang bagay na hindi kayang maunawaan ng mga tao. Ang kanyang kadakilaan, kung may sino man na sumasamba sa isang estatwa o may mga tao na naniniwala na may isang tao na Diyos, ang bagay na ito ay ipinagbabawal. Ngayon, may mga tao na naniniwala sa kapangyarihan ng pera, sa kapangyarihan ng kanilang sarili, at ang paghabol sa pera at kapangyarihan ay laban sa Diyos. May mga tao na humahabol sa kanilang mga pagnanasa tulad ng pagkain, pag-inom, aliwan, karangalan, at marami pang ibang bagay. Ang aming pananampalataya ay may isang Diyos lamang at kami ay kanyang mga alipin, hindi alipin ng anumang bagay. Maari tayong maniwala sa Diyos, ngunit hindi talaga natin alam kung ano ang kanyang iniisip o alam at kailangan tayong maging simple sa Diyos. At ito ay dahil limitado ang ating pag-unawa sa Kanya. Maaari tayong tumingin sa mundo at makita ang lahat ng mga kahangahangang bagay na ginawa at ginagawa ng Diyos, ngunit hindi talaga maunawaan. Ang Diyos ay naroon bago ang lahat ng nilikha at magiging naroon din pagkatapos. Ang Diyos ay magiging walang hanggan. Naiintindihan natin na ang Diyos ay nagbibigay ng kabuhayan sa mundo, nagbibigay siya ng buhay. Sa buong mundo, ang Diyos ay nagmamasid sa buong mundo, ngunit tayo, mga tao, ay hindi talaga makakaunawa sa Diyos. Ang aklat ng Torah ay nagtuturo sa atin kung paano panatilihin ang mga batas ng mundo. Ang aklat ng Torah ay nagbabala din sa atin na huwag sumamba sa mga Diyos-Diyosan, huwag gumawa ng mga larawan, at huwag sumamba sa anumang bagay, maliban sa Diyos. Kaya't ito ang unang batas ni Noe, at sino mang sumusunod dito, ang pagpapala ay darating sa kanya. Ang pangalawang batas ni Noe, ipinagbabawal ang magmura sa Diyos at sa kanyang pangalan. Ito ay isang paglapastangan sa kabanalan. Kailangan lang nating purihin ang Diyos. Pero ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin ng magmura? Mayroong simpleng paraan na naiintindihan ng bawat tao na hindi dapat magmura. Pero minsan sa ating buhay, naghahanap tayo ng taong masisisi sa mga bagay na nangyayari sa atin. Naiinis tayo sa mga bagay na nangyari sa atin. Kailangan nating maunawaan na lahat ng ginagawa ng Diyos ay mabuti. Kailangan nating palakasin ang ating pananampalataya na lahat ng ginagawa ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. Palakasin ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang isang tao ay sinisisi ang Diyos para sa kanyang mga problema. Ngunit hindi ito ang tamang paraan upang kumilos. At ang Diyos ay namamahala sa mundo sa pamamagitan ng awa upang sa huli tayong lahat ay maging maayos at mabuti. Isang bagay pa sa ikalawang batas, bawal tayong murahin ang mga tao sa pangalan ng Diyos. Bawal nating gamitin ang kanyang pangalan para dito. Ang ikatlong batas, bawal pumatay at kailangan nating igalang ang buhay ng iba kahit na siya ay mula sa ibang bansa o ibang tribo. Nakikita natin na may mga tao na pumapatay at ito ay isang napakasamang bagay sa paningin ng Diyos. Ang aklat ng Torah ay nag-uutos sa atin na huwag kunin ang buhay ng ibang tao. Ang batas na ito ay lumalabas din sa pelikulang 10 Utos, kung saan sinabi ng Diyos sa bayan ng Israel sa bundok Sinai. Ito ay isang batas na kayang maunawaan ng bawat isa sa atin nang hindi nangangailangan ng maraming paliwanag. Pero ang pangunahing issue ay ang pagsunod sa batas. Hindi dahil sa tingin ko ay tama ito, dahil bukas maaari itong magmukhang tama sa akin, kundi dahil ang batas na ito ay mula sa Diyos. May batas na nakasulat sa aklat ng Torah. Hindi ko pinag-uusapan dito ang digmaan, kung saan may isang tao na gustong pumatay sa iyo at pinapatay mo siya, o kung nagtatanggol ka sa iyong sarili o sa ibang tao. Halimbawa, kung may atake mula sa mga terorista, bawal pumatay ng sinuman. Kung may gumagawa ng masama, dalhin mo siya sa korte. Ang korte ang bahalang humawak sa kanya. Huwag mong isipin na ikaw ang hukom. Ang pagkuha ng sariling buhay at pagpatay sa sarili ay isang bagay na bawal. Walang sino man ang may karapatan na kunin ang buhay ng ibang tao, kahit na ang kanyang sariling buhay.
Huwag ninyong saktan ang iba at huwag ninyong saktan ang inyong sarili. Ang ika-4 na batas dito ay tungkol sa mga ipinagbabawal na relasyon. Kailangang igalang ng bawat tao ang kasal, kung mahalin ang asawa, at ang asawa ang asawa. Ang kasal ay isang sagradong bagay. Bawal makipagtalik sa labas ng kasal. Bawal ang pakikipagtalik sa pagitan ng lalaki at lalaki o sa pagitan ng babae at babae. Bawal ang pakikipagtalik sa loob ng pamilya. Huwag sana sa kapatid o kapatid na babae, ina, ama, anak o anak na babae. Bawal makipagtalik sa isang babaeng kasal o sa isang lalaking kasal. Bawal makipagtalik sa mga hayop. Lahat ng ito ay mga bagay na hindi pinapayagan ng aklat ng Torah. Kailangan nating igalang ang aklat ng Torah. Ipinaliwanag ng Torah sa atin na ang wastong relasyon sa pagitan ng isang lalaki at isang babaeng kasal, ito ang tamang sistema. Mari ninyong makita sa inyong sarili na ang mga bansa at mga tao na hindi iginagalang ang mga batas na ito, nawawala nila ang lahat ng mga biyayang meron sila. Meron silang mga digmaan at maraming problema. At ang mga problemang ito ay nangyayari dahil hindi sinusunod ang mga batas na ito. Napakahalaga na maunawaan ninyo kung gaano ka-basic ang batas na ito. Ito ang daan na dapat sundin, ang daan ng Diyos. Ang ika-5 batas, ni Noe? Huwag magnakaw at igalang ang pag-aari ng bawat tao. Kung ang isang bagay ay pag-aari natin, maaari natin itong ibigay sa ibang tao, maaari natin itong ibenta at gawin ang gusto natin dito. Dahil ito ay sa atin, hindi natin maaring kunin ang isang bagay mula sa isang tao nang walang pahintulot mula sa kanya. Ang ganitong bagay ay tinatawag na pagnanakaw. Inuutusan tayo ng aklat ng Torah na huwag magnakaw. Mayroong maraming lohika ang batas na ito para sa atin bilang mga tao. Ang batas na ito ay lumalabas din sa pelikulang 10 Utos. Ngunit sinusunod natin ang batas na ito dahil ito ay batas na ibinigay sa atin ng Diyos sa aklat ng Torah. At hindi tayo dapat kumuha ng mga bagay na hindi atin. Maaaring ito ay kahit na isang napakaliit na bagay na sa tingin natin ay walang kahulugan, isang bagay na kahit na hindi ginagamit ng isang tao sa mahabang panahon at sabihin nating tiyak na papayag silang ipagamit ito sa atin kahit na isang lapis. Kailangan tayong maging sensitibo sa pag-aari ng iba. Humingi ng pahintulot na gamitin ang kanilang mga bagay at huwag magnakaw ng kahit anong bagay mula sa sinuman. Ang ika-6 na batas, igalang ang lahat ng nilalang na nilikha ng Diyos. Bawal kumain ng hayop nang hindi ito pinapatay. Ano ang ibig sabihin nito? Bawal tayong kumain ng hayop habang ito ay buhay. Bawal na putulin ang bahagi ng isang hayop at kainin ito mula sa kanyang katawan. Pinahintulutan tayo ng Diyos na patayin ang isang hayop at kainin ito. Pinahintulutan tayo ng Diyos pagkatapos ng baha na kumain ng mga hayop. Bago ang baha, bago ang malaking ulan, bawal sa mga tao na kumain ng mga hayop at lahat sila ay vegetarian. Ayon sa aklat ng Torah, may paraan upang patayin ang hayop bago ito kainin. Kung ikaw ay mula sa bayan ng Israel, kailangan mong sundin ang paraang ito. Ngunit kung ikaw ay hindi mula sa bayan ng Israel, kailangan mo lamang patayin ang hayop bago mo ito kainin. Karagdagang bagay, bawal mong lutuin ang hayop kung ito ay buhay pa. Kung hindi pa ito patay ng lubusan bago ang pagluluto, bawal kang maging malupit at kumain dito. Ang ika-7 batas, sistema ng mga batas, bawat lahi, bansa o tribo ay kinakailangang magkaroon ng sistema ng mga batas. Sinasabi ng Diyos na ang bawat lahi ay dapat gumawa ng sistema ng mga batas ayon sa kung paano sila mabubuhay. Kung walang malinaw na mga batas, magkakaroon ng maraming krimen sa mundo, magkakaroon ng maraming digmaan sa mundo, magkakaroon ng maraming pagdurusa, maraming kalungkutan sa mundo, at bawat isa ay gagawa ng kung ano ang gusto niya. Dapat magkaroon ng sistema ng mga batas sa bawat bansa, dapat maging mabuti, makatarungan, at nagpoprotekta ang sistema ng mga batas para sa mga tao, at ang mga tao ay kinakailangang sumunod sa batas. Ito ay isa pang batas mula sa 7 batas ni Noe na kailangan nating sundin. Kung gusto nating magkaroon ng tunay na kapayapaan sa mundo, kailangan nating makinig sa sinasabi sa atin ng Diyos. Sinasabi ng Diyos na kailangan nating kumilos ng mabuti sa isa't isa bilang isang lipunan. Isa ito sa mga pinakapangunahing bagay na kailangan nating panatilihin.
Bawat isa sa atin ay dapat tandaan na mahal tayo ng Diyos. At dahil dito, binigyan tayo ng mga batas kung paano maging mabuting tao sa mundong kanyang nilikha. Kailangan nating alalahanin. Kapag sinusunod natin ang mga batas na ito, hindi natin ito sinusunod dahil sa tingin natin ay makatuwiran ito. Sinusunod natin ito dahil gusto ito ng Diyos at ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Sinasabi sa atin ng Diyos ang tungkol dito. Sinasabi niya sa atin ito. Inuutusan niya tayo. Sinasabi sa atin ng Diyos ito. Sa aklat ng Torah. Kaya't ito ang mga batas ni Noe. Bawat tao sa mundo ay kinakailangang sumunod sa mga batas na ito. Ayon sa aklat ng Torah, ito ang mga batas na tinanggap ni Noe mula sa Diyos pagkatapos niyang lumabas mula sa malaking bangka na tinatawag sa Hebreo na Teba, ang Teba ni Noe. Dito, iniligtas ni Noe ang lahat ng kanyang pamilya at sa ganitong paraan ay ipinagpatuloy ang lahi ng tao. Ang malaking ulan, ang baha ay pumatay sa lahat ng mga nabubuhay noon sa lupa, tanging si Noe. Ang kanyang pamilya at ang mga hayop na kasama niya ang nakaligtas. 7 batas na dapat sundin ng buong sangkatauhan. Tinanggap ni Noe mula sa Diyos at bawat tao at babae sa mundo ay kinakailangang sundin ang mga ito, hindi alintana kung saan sila nagmula. Gusto nyo ba ng tunay na kapayapaan sa mundo? Gusto nyo ba ng tunay na kapayapaan sa pagitan ninyo at ng inyong mga kaibigan, tunay na kapayapaan? Sa inyong mga kapitbahay, sa ibang bansa, simulan ninyong sundin ang mga batas na ito. Gusto ng Diyos ng mabuti para sa ating lahat. Maraming salamat at paalam.